Could she live with that? Could she live to give herself to a person she knew who couldn't love her? Aminado naman siya na may gusto siya kay Ethan, na nahihiling niya na sana ay siya na lang ang pinili nito at hindi si Samantha. Pero iba pa rin pala ang pakiramdam, lalo na at hindi ipinahiwatig sa kanya ni Ethan na siya ang gusto nitong pumalit sa pwesto ni Samantha. He just simply wanted her to be her mistress, not a wife. She felt so low and it just hurts. Iniwan niya si Ethan sa sobrang sakit. Hindi niya makakaya ang kondisyon nito sa kanya. Ngunit makakaya din ba niya na makitang nasasaktan si Liam at ganoon din si Samantha? Hindi man niya nakikita ng personal si Samantha ay sigurado naman na nasasaktan ito dahil napilitan lang naman ito sa lahat. Si Liam dapat ang pakakasalan nito. Pumayag ito sa gusto ni Liam kaya sigurado nag-aalala din ito sa kaibigan niya. Naiipit lang talaga ito sa sitwasyon. If only I had the same power with the prince, I would have fight him. Damn it, I'm so miserable, Sabrina. What should I do? This pain is killing me. Niyakap ni Sabrina si Liam. Kahit siya ay naawa dito. Gusto niyang tulungan ito hindi lang dahil sa kaibigan siya nito. Malaki din ang utang na loob niya kay Liam. Nang mga panahong nagkaproblema siya ng problemang pampinansyal, dahil unti-unti nang nararamdaman ang pagkabagsak ng Royal House of Bragani at nakakalimutan ng mga magulang niya na padalhan ng panggastos niya sa London, ay si Liam ang tumutulong sa kanya. Kahit hirap din sa pera ay ginawa ng paraan ni Liam na mabuhay pa rin siya kagaya ng dati. Tinipid nito ang sarili para lang gumaan ang sa kanya. Napakabuti nitong kaibigan kaya hindi niya gustong nasasaktan ito. Hindi iyon nararapat para dito. I would die without her. She's my dream. The love of my life. I can't lose her. Pagkatapos ay lumagok na naman ng alak si Liam. Kanina pa nito nilulunod ang sarili doon na hindi naman normal na ginagawa nito. Ganoon ba talaga ang nagmamahal? Hindi pa sigurado ni Sabrina ang nararamdaman niya para kay Ethan, kaya hindi niya masasabi kung minahal nga ba niya ito. Nalulungkot isipin na kailangan pang dumaan sa ganoon ang mga pangyayari dahil lang sa isang paghihiganti. Gusto man niyang sabihin na mga natuklasan ay wala naman siyang magagawa. Naisip kasi ni Sabrina na maaaring makasama pa iyon sa sitwasyon kung malalaman ni Liam o ni Samantha ang totoo. Pero maaatim ba talaga niya na masaktan ng dalawa kung may magagawa naman siya? Mahal niya ang dalawang taong ito na nasasaktan. Dalawa ang nagdudusa samantalang kung papayag siya sa kondisyon ni Ethan ay iisa lang siya. Isama pa na gusto din naman niya si Ethan, hindi ba? Ito ang sekretong sinisinta niya. Sekreto lang dahil hindi naman siya umaasa na mapapansin din ito. Hanggang ngayon, he wanted her. She likes him. Ilang magazines na ba ang nabili niya dahil dito? Hindi siya mahilig magbasa ng mga magazines, lalo na ng mga pang-showbiz magazines, pero dahil kay Ethan ay bumibili siya. Isa lang siya sa mga libo-libong babae na nagkakagusto dito. He was her fantasy. Would it be bad if she gave herself to him? Hindi ba at magbe-benefit pa nga siya doon? Ngunit tama ba ang lahat kung ganoong alam niyang hindi naman masusuklian ng lahat? There's no love. Only lust. Sa kabila ng kaba ay pinilit ni Sabrina na maging mukhang kampante at kalmado. Nang sumugod siya sa Royal House of Almeida, hindi na niya kaya pa ang lahat ng ito. Kailangan na niyang gumawa ng paraan. Kailangan na niyang kumilos. Kaninang umaga inatagpuan niya si Liam na may hawak na kutsilyo at muntik ng kitilin ang buhay nito dahil sa sobrang sakit na nararamdaman sa sitwasyon. Awang-awa na siya dito. He'd gone crazy over her sister. He'd gone crazy because of the situation. Nasasaktan din siya sa nangyayari kaya nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang pumayag sa gusto ni Ethan, gaano man kalupit iyon. The prince would see you in his study room, sabi ng isang staff at inalalayan siya para makapunta sa lugar kung nasaan si Ethan. Obrigada. Pagpapasalamat niya sa staff at nagpaiwan na para makapasok siya ng study room. Madali naman niyang nakita doon si Ethan na nakakunot pa ang noon nang makita siya, kahit na ba inaasahan na niya na iyon na magiging reaksyon nito kapag nakita siya.
Siguro ay maaaring isipin ni Ethan na hindi siya si Sabrina na nakilala nito. Well, kahit siya din naman ay hindi makikilala ang sarili niya. She transformed into a different woman. Ngayon ay nakasuot siya ng hapit sa katawan na damit na sa buong buhay niya ay ngayon lang niya ginawa. And she put makeup on her face. Ginawa niya ang mga iyon dahil gusto niya maging kaakit-akit para kay Ethan. Hindi ba at sinabi nitong gusto nito ang ganda ni Samantha? Ganoon mag-ayos ang kapatid niya. He desired her. She just made it easy for him. Kahit na ba tila mababang babae siya sa lagay niya ngayon, kagaya ng hindi nito inaasahan sa kanya, gagawin niya para na rin sa kasiyahan ng dalawang tao na mahalaga sa kanya. Mio Dios, Sabrina, what have you done to yourself? Bakit sa halip na masiyahan si Ethan ay tila galit pa ito sa nakitang itsura niya? Payag na ako sa kondisyon mo, Ethan. Just leave my sister alone. Pinilit ni Sabrina na tatagan ang kanyang boses. Nilapitan din niya si Ethan, giving him an interview of herself. Para tigilan na siya nito, para matapos na ang dapat matapos. Lumapit si Sabrina kay Ethan. Hinawakan ang mga balikat nito. Pakiramdam niya ay nanginginig pa siya. Kahit kailan ay hindi niya pa nagawa sa isang lalaki na makipaglapit ng ganoon. Ang mga seduce. Pero gusto niyang matapos ang lahat ng ito. Maaring malaki ang mawala sa kanya pero sa ikabubuti naman ng dalawang tao. Yun na lang ang iisipin niya. Isama pa na tumatanda na siya. Mahigit 30 na ang edad niya at hindi man lang niya nararanasan ng ganito at kung papatagalin pa niya, maaring hindi na nga dumating sa kanya. Mabuti na rin ang ganito lalo na at may nararamdaman naman siya kay Ethan. Hindi na rin ganoon kasama ang lahat. Naramdaman niyang tila na tensyon si Ethan sa ginawa niya. What do you think you are doing? Nasabi ko na sa'yo, payag na ako sa kondisyon mo. Ibibigay ko ang sarili ko sa iyo kapalit ng paglayan ni Samantha. Handa na ako, Ethan. Gagawin ko ang lahat para lang mapatawad mo na siya. Ang makalaya siya sa sitwasyon niya. Matagal na nakatingin lang si Ethan kay Sabrina. Tila namangha sa sinabi niya dito. Tila hindi makapaniwala. Pagkatapos ay unti-unting nagdilim ang anyo nito. Mukhang galit. Naglaro ang tanong na bakit sa utak ni Sabrina. Yun ba ay dahil sa hindi siya nito natagpuan? Nakaakit-akit? Hindi ba siya sapat dito? Sinubukan naman niyang gawin ang lahat ng makakaya niya para pumabor siya dito. Tapos yun pa makukuha niya? Lalong nasaktan si Sabrina. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niya gawin ito kahit gaano man kasakit. Huminga ng malalim si Sabrina para kumuha ng lakas ng loob. Just looking at this devastatingly handsome prince made her knees shake already. Paano pa kaya kapag hinalikan niya ito? Kapag niyakap siya nito? Crush her into his arms, writ under him. Paniguradong matutunaw si Sabrina. Tuluyan na bibigay ang puso niya. But it was the consequence. It was the condition. And she was bound to do all of this without a choice. Ginawa ni Sabrina ang alam niyang nararapat niyang gawin sa sitwasyon. Kailangan niyang sirain ang lahat ng tensyon. Kailangan niyang masakitin ito. She kissed him. Hindi yun ang unang beses na humalik si Sabrina sa hindi niya kabaro. Minsan na niyang nasubukan iyon pero ngayon niya napatunayan ang lahat ng mga sinasabi ng mga umiibig tungkol sa halik. That there is something in it, like a magic. Ngayon ay alam na niya na totoo iyon. Tila naging kabayo na napabayaan ang tibok ng puso niya sa bilis. Naging gelatin ang tuhod niya. Hindi siya makahinga sa saya. She had kissed the one she has liked for so long. Nahawakan niya ito. Tila isang pangarap. And she felt like exploding when she felt that Ethan gave the kiss back. Nag-init si Sabrina sa paraan ng pagresponde ni Ethan sa halik niya. Maaring matagal bago nangyari iyon pero nakakalunod ang sarap na naramdaman niya. Tila bigla din na nanigas ang katawan niya sa ginawa nito. Mio Dios, you taste so sweet. I felt like I could kiss you forever. So addictive. Bulong ni Ethan sa pagitan ng halik nila. Halos hindi na makahinga si Sabrina sa paraan ng paghahalikan nila. It was so passionate. It was so wild. Tila makakapagpailaw sa buong bayan ang init na pinagsasaluhan nilang dalawa.
Naramdaman niya ang mga kamay ni Ethan na naging mapaglaro sa katawan niya. Sandali siyang natensyon. So this is really happening. Ngunit sandaling tumigil ang magical moment na iyon nang maramdaman niyang nanigas ito at tumigil sa paghalik sa kanya. Tumingin ito sa kanya. Ngayon ay wala na ang galit sa mukha at mata nito. His eyes were full of passion. Nakikita din niya ang apoy mula doon. It was desire for her, or so she thought. Are you really sure you want to do this? Kumunot ang noon niya. Ito ang gusto mo. Ito ang kondisyon mo. Gusto mo ako bilang kapalit ni Samantha. I offer myself to you. I don't care what the consequences are. Napatigil siya na makita ang galit na naman ngayon sa mukha nito. Nagkamali ako. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba nagustuhan ni Ethan ang performance niya? Hindi ba siya nito nagustuhan? She stooped that low? Then he just say these things? From him. I'm sorry, Sabrina. I don't do this. Masyado ako nagpadalos-dalos sa sinabi ko sa iyo noon. Nagulat lang ako. It's not really my intention to say those to you. Nabigla ako. Kung ganoon, may sinasabi mong wala naman talagang kwenta lahat. Walang halaga dahil hindi mo rin palalayaan sa Samantha. Damn you, Ethan! No! Napatigil si Ethan sa pagsasalita na makita nitong unti-unti nang pumatak ang luha sa mga mata ni Sabrina. A while ago, she was overwhelmed with happiness and now, she was overwhelmed with the pain. Mio Dios, don't cry. Gagawin ko lahat para lang palayain mo siya. Pero bakit kahit ginagawa ko naman ang lahat, ay hindi mo nagustuhan? Nagdahilan ka pa. Sabihin mo na lang sa akin na hindi mo talaga ako gusto. That I am a lame lover. That I am an inexperienced one. Hindi ako naging sapat sa inaasahan mo. God damn it. Just tell me the truth. Nagtiim ng bagang si Ethan. Kinokontrol ko lang ang sarili ko, Sabrina. Alam ko na hindi ikaw ang isang babae na nababagay para dito. And I don't care if you are an inexperienced one. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko sa iyo kanina? I found your lips so addictive. So, how can I not want you? Napatigil si Sabrina sa sinabi ni Ethan. Tiningnan niya muli ang mukha nito. I wanted you, Mina Querida. Pero hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito na alam kong napipilitan ka lang. Na hindi mo ito gusto. I'm sorry. Don't be sorry. Because I wanted it to. Rumihistro ang gulat sa mukha ni Ethan. Sabrina, bakit ang dami mo pang sinasabi? You wanted me. I wanted you. Let's just get over this. Pagkatapos ng mga sinabi ay hinalikang muli niya si Ethan. Hindi na ito muling nagsalita at ipinagpatuloy ang mga ginagawa nila kanina. Hindi alam ni Sabrina kung anong pumasok sa loob niya at naging ganoon kalakas iyon. Pero pagkatapos ng lahat ng naumpisahan nila ni Ethan, hindi niya yata lubos maisip na patapos na lang basta iyon. She wanted Ethan. She wanted the feeling. Gusto niya ipagpatuloy ang mga naumpisahan. Gusto niyang palawakin palalo ang karanasan na ito. Bahala na ang bukas. Nagising si Ethan na kulay kahel na ang paligid. Nagpapahiwatig lang iyon na hapon na. Sa tansya niya ay nasa 1 oras lang siya nakatulog pagkatapos ng ginawa nila ni Sabrina. Sa naisip ay otomatikong kinapa niya ang katabing espasyo ng kama niya na narating nila pagkatapos ng mainit na pangyayari. Napakunot noo si Ethan nang wala siyang makapa. Ibinaling din niya ang tingin sa katabi at nagulat nang malaman ang dahilan kung bakit wala siyang makapa. Sabrina was not there. Napatiimbagang si Ethan nang mapagtanto kung ano ang ginawa nito. Umalis si Sabrina. Iniwan siya nito. Pinaglalaruan ba siya ng babae? Pagkatapos ng lahat ay, pero bakit ba niya naiisip na pinaglalaruan siya nito? Hindi ba at yun ang mga gusto niya sa mga naka-affair niyang babae? Ang wala na ang mga ito pagkatapos ng lahat ng pangyayari? Sanay si Ethan na pagkatapos niyang makipagniig sa babae ay hindi na niya matatagpuan ang mga ito kinabukasan. He always set rules to women before he went on. Isang one-night stand lang palagi ang affairs niya.
Kapag natapos na siya sa isang babae ay hindi na siya umuulit. Wala pang kahit na sino ang nakapag-satisfy sa kanya ng malaki para hilingin pa niya na magkaroon ng panibagong pagkakataon sa mga ito. But not with this lady. Hindi maintindihan ni Ethan kung bakit nagagalit siya dito. Yun ba ay dahil sa unang pagkakataon ay masasabi niyang talagang nasatisfied siya sa kama? Pero bakit naman ganoon ang mararamdaman niya samantalang si Sabrina ang pinaka-inexperienced na babaeng nakasama niya sa kama? It must be the feeling. Nais mainis ni Ethan sa sarili. There was something he couldn't explain whenever he touched Sabrina. May kung anong kuryente, may kakaibang init. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang ganoong klase at napakasarap noon na siyang naging dahilan kung bakit nasiyahan siya. At kung bibigyan ng pagkakataon ay gusto muli niyang maulit iyon. Ngunit paano niya gagawin iyon? Nainiwanan siya nito ngayon. Binigyan siya nito ng senyales na nagsinungaling ito. She doesn't want him. Dahil kung gusto siya nito, hindi ito aalis. But she was a virgin. Sigurado naman na isa rin ito sa mga babae na pinangalagaan ang katayuan ng mga ito. Ganoon na lang ba talaga ito kadesperada na ibigay na lang sa kanya ang sarili para lang sa kapatid nito? Duda si Ethan. There must be something more to it. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin maalis sa isip niya na pinaglaruan lang siya ni Sabrina. Hindi niya gusto iyon. Naiinis siya. Bumangon si Ethan sa kama. He was still fully naked. Pakaramdam niya ay nanlalagot siya. It must be the sweat because of the love making. Karaniwan naman na ganoon. Sa sobrang intense ng nangyari, hindi na iyon katakataka. Hinawakan niya ang kanyang pagkalalaki para tanggalin ang madalas na inilalagay niya doon bago makipagniig. Ngunit wala siyang makapang kahit na anong plastic. Napamura si Ethan. Hindi siya gumamit ng proteksyon. Lahat na lang ba na mangyayari sa babaeng ito ay first time? Lalong nagnalit si Ethan. How can be such an idiot? Sa sobrang pagmamadali niya kanina na maangkin ito ay nalimutan na niya ang tungkol doon. Ang lakas talaga ng epekto sa kanya ng babaeng ito. Kaya naman, sana lamang iyon. Nakumbinsin niya ang sarili. Sa kabila ng galit ay kailangan niyang ipahanap si Sabrina. Ngunit bago niya pa magawa iyon, ay may isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa pintuan ng kanyang silid. You Ethan, are you there? Hurry up! Dad has risen. Let's go to the hospital now. I want to see him. 1 month later. I'm pregnant? Tila may bumikig sa lalamunan ni Sabrina nang ulitin niya ang sinabing resulta ng doktor sa test na ginawa nito sa kanya. Yes, Iha, you are. You are 4 weeks pregnant. Congratulations. Masaya pang pagbati ng doktora sa kanya. Pakiramdam naman ni Sabrina ay namutla siya sa narinig. Natulala din siya. This couldn't be happening. It's okay. First time mom ka ba? Normal na nangyayari iyan sa mga unang beses na mabuntis. Matagal mo na bang inaantay ito? Hindi ka makapaniwala? Tumingin ang doktor sa record niya. Oh, you're already in your 30s. Tumango si Sabrina. Kahit na ba hindi iyon ang pinakadahilan kung bakit talagang natatakot siya sa nalaman. Okay lang iyon. Kabilang ka pa rin naman sa early 30s. At ang mga bagong ina sa early 30s ay marami pang lakas para alagaan ang anak nila. Walang maaaring problema basta alagaan mo ang sarili mo. Less stress dapat ha? Yung mga nararamdaman mo naman ngayon na pagsusuka, pagkahilo, normal lang iyan sa mga unang buwan ng pagbubuntis. Mawawala din iyon. But if you want to take meds to ease the pain, it's okay. May mga available naman tayong gamot na safe. Ililista ko dito pati na rin ang mga vitamins na kailangan mo i-take. Hiniyaan ni Sabrina na magsalita ang doktor. Naririnig niya ito pero pakiramdam niya ay tumatagos din sa kabilang tenga niya ang mga iyon. Hindi niya kayang i-digest agad ang sitwasyon. Inaasahan ni Sabrina na maaaring mangyari iyon. Hindi sila gumamit pareho ni Ethan ng proteksyon. Pero ayaw niyang pakaisipin ang posibilidad dahil alam niya makakasama lang iyon sa sitwasyon. Wala silang relasyon ni Ethan pero kahit ganoon ay hindi niya masasabing aksidente ang nangyari. Ginusto niya iyon. Siya pa nga ang nagpumilit dito. Kailangan niyang harapin ang mga consequences ngayon.
Lumabas si Sabrina ng klinik na gulong-gulo pa rin ang isip. Doon ay sinalubong siya ng kaibigan niyang si Jen. Ito ang naging malapit na kaibigan niyang Filipina nung nag-aaral pa siya sa London. Ito ang kasama niya na magpunta sa klinik. O ano, positive? Bira agad nito. Ang kaibigan niya nag-udyok sa kanya na magpatingin nang maramdaman niya ang ilang sintomas kagaya ng pagkahilo at pagsusuka ng walang dahilan. Ilang araw na ang nakakaraan. I knew it! Napaka-insensitive ng reaksyon ng kaibigan niya sa pinagdadaanan ngayon ni Sabrina. Ngunit iyon ang normal na ugali ni Jen. May pagkatakla sa ito. Minsan nga ay naiisip niya kung paano sila naging magkaibigan samantalang marami ang nagsasabi na siya ang kabaliktaran nito. May pagkamahinhin kasi siya. Anong plano mo ngayon? Bear with it. Wika ni Sabrina sa kabumuntong hininga. Alam kong iyon ang gagawin mo. Baliw. Akala mo ba'y papayagan kita na ipalaglag yan? I may be done a lot of bad things pero hindi ako masamang tao at hahawaan ko ang mga kaibigan ko ng ugali kong iyon. Ang ibig kong sabihin, kung sasabihin mo ba sa ama niyan ang naging bunga? Hindi sekreto kay Jen ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Ethan. Hindi niya na kayang magtago sa kaibigan ang tanungin nito ang dahilan kung bakit sa wakas ay nakumbinsi siya nitong pumunta ng Pilipinas para magtrabaho para rito. Nagmamayari si Jen ng fashion boutique at wedding dress and accessories shop sa Pilipinas. Kadalasan ay matataas na tao ang sineserbisyuhan nito, lalo na sa wedding dress shop nito. Hindi rin basta-bastang fashion designer ang inuupahan ni Jen sa business nito na iyon. Dahil kilala siya ng kaibigan, alam niya magiging malaking tulong siya para maging mas lalo pang matagumpay ang negosyo nito. Pero dahil mas nais niyang pagsilbihan sana ang lugar kung saan siya lumaki, ay hindi siya pumayag. Exception ang pagpayag niya ngayon. Kailangan niyang lumayo sa Medores, sa mga alaala at sa mga alam niyang masasamang alaala niya sa isla. Maaaring magdulot ng eskandalo ang nangyari at gusto niyang iwasan iyon. Umalis siya sa palasyo nang maramdaman niyang nakatulog si Ethan dahil hindi niya kayang salubungin na mangyayari pagkatapos. Malaking kamalian ang ginawa ni Sabrina. Hindi dapat siya basta-basta na umalis na lang pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Ethan. Hindi pa nga siya sure kung tutuparin nito ang kasunduan nila na kapag ibinigay niya ang sarili rito ay kakanselahin na nito ang kasal nito at ng kapatid niya. Pero dahil kinain siya ng pagkapahiya sa kapangahasan na ginawa niya, ay umalis siya ng palasyo. Sakto naman pagka-uwi niya pagkatapos ng magandang pangyayari sa pagitan nila ni Ethan ay tinawagan siya ni Jen. Masinsinan siya nitong kinausap dahil kulang na kulang daw ang tao sa negosyo nito ngayon. Gusto siyang papuntahin ng kaibigan sa bansang sinilangan nito para tumulong dahil ang kailangan nito ay hindi lang basta-basta na fashion designer. Dahil graduate siya sa isang world-class fashion design school sa London. Umaasa ito sa kanya. Isama pa na designer din siya sa isang malaking dressing company sa Medores. Naniniwala ito sa kanya. Nagdalawang isip si Sabrina sa pagpayag sa alok ni Jen dahil kailangan pa din niya ng assurance sa pagtupad ni Ethan sa plano niya. Hindi dapat siya basta-basta na lamang umalis pagkatapos ng lahat. Pero dahil sumabog agad ang balita na nagising na ang hari, ay naisip ni Sabrina na maaaring hindi na nga matuloy talaga lalo ang kasal. Ipinilit lang naman si Ethan na humanap ng babaeng papakasalan para roon. At tama naman ang naging hinala niya. Tinupad ni Ethan ang pangako. Inanunsyo na rin sa buong Medores ang pagkansela ng kasal. Tila nasayang din ang effort niya dahil maaaring mas malaking epekto ang paggising ng hari. But after all, wala na rin naman siyang magagawa. Nangyari na ang nangyari. Hindi iyon ang unang beses na nakapunta si Sabrina sa Pilipinas. Minsan na siyang isinama ni Jen doon para magbakasyon. Maganda ang Pilipinas at nagkaroon siya ng masayang oras nang bumisita siya doon. Gusto niya ang pakikisama ng mga tao at sa pagbalik niya ngayon ay masasabi din ni Sabrina na halos wala siyang naging problema. Maliban sa nalaman niya ngayon. I am not yet ready to decide, Jen. Gulong-gulo pa ang isipan ko ngayon. Sumagi sa utak ko na maaaring mangyari ito pero tuluyan ang bumigay si Sabrina. Napaiyak siya. Huminga ng malalim si Jen. It's okay. It's going to be okay. Nandito naman ako para sa'yo. Tutulungan kita. Tumango si Sabrina.
Gusto niyang umasa sa sinabi ng kaibigang si Jen, lalo na at may karanasan na rin naman ito sa pagiging ina. May anak na rin si Jen, isang 4 na taong gulang na babae, pero wala itong asawa. Isang dalagang ina si Jen at alam niyang hindi magandang karanasan iyon. Dahil kaibigan niya ito ay alam niya ang pinagdaanan nito. Hindi tanggap ng pamilya nito ang nangyari at walang kahit ano itong nakuha mula sa ama ng anak nito. Solo na hinarap nito ang mga problema sa pagbubuntis at pati na rin ang pagpapalaki ng bata na siya ngayon ay pinakamahirap na pinagdadaanan nito. Lalo na ngayong kinukwento sa kanya ni Jenna, nagsisimula na raw magtanong ang anak nito kung bakit wala ang ama nito. Sabrina fears everything. Lalo na at hindi lang bastang tao ang ama ng anak niya. The child she was bearing right now is a prince here. Isama pa na pinapahalagahan ng gusto ang pamilya sa Medores. Kung sakaling malaman ni Ethan ang tungkol sa kalagayan niya, malaki ang hinala niya na pananagutan nito ang bata at pati na rin siya. Ngunit gugustuhin niya ba na mangyari iyon gayong alam niya na walang pagmamahal ito sa kanya? Ni hindi nga siya nito hinanap pagkatapos ng nangyari. Ibig sabihin lang noon ay wala itong pakialam sa kanya. O baka talagang abala lang talaga siya. May isang maliit na bahagi ng isip ni Sabrina ang nagsabi. Maaaring pakinggan ni Sabrina iyon. Nang mga panahong umalis siya sa Medores ay sakto namang nagising si King Robert. Nagdiwang ang palasyo pero ramdam ni Sabrina na may hirap pa rin ang sitwasyon. Dahil galing ito sa isang maselang kondisyon, ibig sabihin lang noon ay mas mahirap itong makaka-recover. Bukod sa pagtingin ng lagay ng hari, ay ang pamamalakad pa rin ng isla. Marami siyang naisip na bagay na maaaring pagkaabalahan ni Ethan. Pero tama ba na umasa si Sabrina na talagang hindi intensyon ni Ethan na hindi siya hanapin? Samantalang kilala si Ethan bilang lalaking palagi lang naka one night stand? Yun lang naman talaga ang gusto nito, diba? Nasigurado na rin naman niyang tumupad dito sa usapan nila. Hindi na dapat rin niya ito iniisip dahil doon. Tumupad ito sa usapan nila pero sa pagdating ng balitang iyon sa kanya, alam ni Sabrina na mas madalas pa kaysa sa dati napapasok sa utak niya si Ethan. Gulong-gulo si Sabrina. Nakakaramdam siya ng kasiyahan na may isang buhay na sumisibol mula sa kanya. Ngunit mas kinakain siya ng takot ng mga what ifs. Ano ba ang dapat niyang gawin? Tama ba na ipaalam niya kay Ethan? Pero paano kung ipilit nito ang sarili sa kanya? Sa kabila ng nararamdaman niya rito, hindi niya pa rin kayang mabuhay kasama ang isang tao na walang pagmamahal. 3 araw pagkatapos ng nalamang balita ni Sabrina, ay hindi pa rin siya nakakapagdesisyon kung tama ba na sabihin niya iyon kay Ethan. Gusto niya munang ayusin ang sitwasyon, ang i-digest ng ayos ang balita. Isama pa na hindi niya alam kung ano ang lagay ni Ethan kahit na madalas niyang tinitingnan ang website ng Medores para malaman ang mga bagong pangyayari, lalo na sa royal family. Naging mabilis ang recovery ni King Robert at malapit na raw ito muling mamuno. Kinailangan din niya na maging updated dahil kahit na ba nalaman niya na kinansela na ang kasal, hindi pa rin niya masisigurado ang nangyari. Kailangan pa din niya ng assurance sa ginawa niyang pabor kay Ethan. As for her sister and Liam, hindi niya palubos na maintindihan ang sitwasyon ng mga ito. Pero nang tawagan naman niya si Liam nitong nakaraan, ay naramdaman niya na maayos na ito sa kabila ng kalamigan na narinig niya sa boss nito. Sinabi nitong bumalik na ito muli sa London para asikasuhin ang business nito. Sa paggaling ng hari ay halos wala ng problema ang lahat, maliban sa kanya. Ngunit pinilit ni Sabrina na huwag pakaisipin ang problema. Pinayuhan siya ni Jen na huwag mag-isip masyado dahil baka makaapekto iyon sa kondisyon niya. Kaya para ialis sa isipan ang problema, minabuti na lamang niya na igugol ang panahon sa trabaho. Hindi naman ganoon kasela ng pagbubuntis ni Sabrina. Nagsusuka at nahihilo din siya paminsan-minsan pero madalas ay tuwing umaga lang iyon. Bago siya umalis ng bahay para sa trabaho ay maayos na rin ang pakiramdam niya. Nagagawa niya ng maayos ang trabaho niya at maganda rin ang feedback ng mga customers sa mga designs niya. Hindi lang basta ang mga nagiging customers niya, kaya lalo siyang nagiging proud sa sarili niya dahil nagugustuhan ng mga ito ang designs niya.